Paano tayo magre-react doon sa present situation na meron tayo? So, the defense mechanisms are the unconscious techniques used to prevent a person's self-image from being damaged. So, yung defense mechanism ng isang tao, di ba kapag nandito sa sitwasyon, ang pinakamahabang magandang example nito is, di ba kapag hinahabol tayo ng aso, so ang self-defense mechanism natin is, defense mechanism natin is nagiging uh, matulin ba? Mabilis tayo tumakbo dahil baka makagat tayo ng aso. So yun yung defense mechanism natin. So dito is the unconscious techniques, yung lumalabas na lang ng kusa yung ating self defense mechanism para hindi masira yung ating person's image, o para maging maganda yung ating postura, maganda yung appearance sa tao, di ba? Ang halimbawa rin nito is when we are given a task to deliver a speech or impromptu speech. So, di ba, kung isipin mo, hindi natin kaya magsalita in front of the crowd, napakaraming tao. So, nakakaya na natin yan para hindi masira yung ating credibility because, katulad ko, for example, so uh, I have the anxiety, I have the nervous kapag nagsasalita ako sa maraming tao. So, by way of my self defense mechanism, so natututunan ko yun as time goes by. So, nagiging namumulat ako sa kung paano magturo dahil yung credibility ko is nandun dahil registered criminologist ako, tapos teacher pa ako, police pa ako. So, kinakailangan kong ayusin kung ano yung dapat kong sabihin dahil minsan may mga student tayo na mas matatalino kaysa sa atin. So, when stress becomes quite strong, okay, kapag yung stress na sa buhay, yung antag dito, yung situation kung ano tayo is nagiging strong, nagiging mahirap, an individual strives to protect his esteem, yung kanyang well-being, yung kanyang pagiging tao, avoid defeat. Because, di ba, hindi tayo sumusuko. Ang halimbawa nito is kapag nagtake ka ng board exam, palawala, tapos bumagsak ka in first take, tapos kinakailangan mong buuin yung sarili mo. Tapos para i-avoid mo yung defeat, hindi ka pagtawanan ng ibang tao, hindi ka maging kriminologi. So, you have to strive para mag-aral ng mag-aral para pumasa sa board exam. We all use ego defense mechanism. When we say ego, is yung pansarili natin. Mechanism to protect us from anxiety and maintain our feeling of personal worth. So, this is how we mold ourselves, how we uh, make ourselves competent enough para maging kapaki-pakinabang, for example. So yung feeling of self personal growth, worth. So 'di ba dapat I have the credibility, for example. I have the credibility to become as a teacher. So kinakailangan ko pakita dun sa mga teacher ko na yung sahod na binibigay nila sa akin is worth it. So yun yung ego's defense mechanism. We consider them normal adjustment reactions when they are used to exist and threaten self-integrity. So, di ba, kapag halimbawa, may mga tao na pinapahiya tayo. So, hindi tayo basta-basta makipagsabunutan o kaya makipagsuntukan. So, gagawa tayo ng way in a edukado. So, sinasabi nilang edukado, professional. So, magsasalita tayo, pagtatanggol natin ng sarili natin in a way that hindi masisira yung self-image natin. Di ba? Depende sa tao yan. Okay, example. Okay, we have an example here provided, denial of reality. Di ba? May mga tao na hindi nila matanggap yung katotohanan na nandyan na yan, wala tayong magagawa. So, protection of oneself from unpleasant reality by refusal to perceive or face it. So, uh, uh, yung pinoprotektahan natin yung sarili natin dun sa unpleasant reality by refusal to perceive or face it. So, yun yung halimbawa. Simply by avoiding something that is unpleasant. So, yung mayroon tayong ina-avoid na isang bagay,
na hindi maganda, for example. So kinakailangan nating baguhin yung ating mga yung structure ng gagawin natin. For example, you are going to you are studying criminology degree, for example. So kung nakasanayan mo halimbawa sa high school mo, sa senior high mo na wala, bibigyan kami ng module, pagkatapos ng module sagutan namin, ipapasa namin. So kung yun pa rin yung nasa utak mo, yung sa comfort zone mo, yun pa rin. So you are denial ka sa reality na hindi pala yung college, magkaiba pala sa senior high. So ang gagawin natin, diba, kaya mga estudyante, so ang gagawin nyo is mag-aral kayo through kung ano yung instruction na binigay, it says whether modular or um, modular consultation as online. So dapat gawin nyo yung trabaho niya in order for you to adjust, learn, and uh, uh, to be worth it. Bakit? Dahil pagdating ng panahon, kung wala kang natutunan sa online, so sa lahat ng way of learning, technology ngayon, so ikaw yung kawawa. So we have fantasy. Sa fantasy naman yung tawag dito, nag-imagine tayo, which is beyond the truth. The gratification of frustration, desires, and imaginary achievement. So, there are people kung saan, di ba, minsan kaya kita ko, is nag-fantasy ako na someday I will be having my own school, I will be having my own madrasa, I will be having my own, inshallah, I will be having, so yung gratification of frustration desires, because frustrated ako na iniisip ko minsan, sana naging mayaman na lang ako, mayaman na lang yung magulang ko, para lahat ng gusto ko is magagawa ko, matutulungan ko yung mga tao. Although, alhamdulillah, so hindi naman masyadong mahirap yung buhay natin. So, ito yung mga halimbawa sa defense mechanism. Okay, paying attention not to what is going on around him, but rather to what is taking place in his thoughts. So, may mga tao kasi na nagsastambay lang sila sa, so we constantly nandun tayo kung saan lang yung kaya natin, di ba? Mayroong mga tao na ay susuko na ako, hindi ko yan kaya. So may mga tao na sige, keep going, keep fighting, kung ano man yung nandyan na yan, pero I have to proceed, I have to go on. Kailangan kong i-pursue yung career ko, i-pursue yung gusto kong makamit. So, nandun kung anong nasa utak niya, is yun pa rin yung kanyang susundin. Okay, we have perspective on the cause of criminal behavior. And this perspective, meron tayong anxiety, mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng criminal behavior, nagiging criminal lang isang tao. Number one is anxiety, yung sinasabi natin sa psychological perspective, yung sa pag-iisip natin. Stressful situation that when become extreme may result to maladaptive behavior. So, dun na nagiging, dahil nag-hysterical na tayo, dahil dun sa frustration, for example, anxiety, dahil sa takot natin, di ba, makikita nyo yung mga akala natin baliw na, yung tawag dito na may mga side na sa utak, yung so tigran sa maranawa sawan kanyan, sawan, so nakakagawa minsan ng hindi maganda, maladaptive behavior na nakakasira sa kanyang pagkatao, nakakasira sa kanyang kapaligiran dahil dun sa takot. For example, faulty learning, behavior perspective. Sa faulty learning naman, kung ano yung natutunan mo sa environment kung saan ka nakalagay, parating natin itong inuulit. Kung ano yung natutunan mo sa family mo, natutunan mo sa mga kaibigan mo, sa ka nakapaligid sa'yo, surrounds you, is yun yung natututunan mo, which is, hindi yun lahat tama. Pero may tama at may ilan-ilan doon na mali. The failure to learn the necessary and adaptive behavior due to wrongful development. Dahil doon sa mga, di ba makikita natin, kada tribe, kada culture, kada tradition is merong mga pagkakaiba-iba, at saka mayroong mga pagkakaiba-iba ng paniniwala, yung mga tao, yung philosophy nila, paniniwala lang, so which is mali, di ba? This usually result to delinquent behavior based on the failure to learn the necessary social values and norms. So, nandiyan ang social values dahil yung
generally accepted behavior sa isang society, social values, yung values na dapat kinakalkit sa kanila na maganda is nagiging mali. Ah, ang halimbawa nito yung sa Maranao, Malay Maratabat. 'Di ba? Kung may pumapatay, makikita niyo sa mga sa ibang halimbawa sa Saudi Arabia. So meron silang batas kung nakapatay ka, pag napatunayan, ikaw mismo yung papatayin. Ikaw, it's either kung paano mo ginawa yung krimen, so ganun din ang gagawin sa iyo. Hindi katulad sa atin na mali na nga yung ginawa ng isang tao, ng kamag-anak mo. So, pinoprotektahan mo pa rin because of the maratabat. Tapos, ngayon, nagkakaubusan ng lahi dahil hindi siya mapatawan ah, ng kaso o ng justice unless merong mahuli siya o kung ano pa man dyan. So, yun yung faulty learning natin sa mga Maranao. Although, I am categorically o I'm generalizing, pero yun ang tawag dito na nakikita kong mali na sa lipunan natin. Number 3, blocked or distorted personal growth. So, when you say block is yung may mga kulang sa iyo, may mga kulang sa buhay na dapat natutunan mo, o distorted personal growth, yung pag-mold sa iyo, sa pag-mold sa well-being mo, pagiging tao mo is mayroong itinuro sa iyo na mali. Although katulad ng faulty learning, pero yung kanina is behavior, ngayon naman yung humanistic perspective, di ba? Presumably, human nature tends toward cooperation and constructive activities. Di ba? Kasi may man napapansin ako minsan na may mga tao na hindi sila tumutulong sa bahay, for example, hindi sila masapagsabihan, hindi sila gumagawa ng way. So, dito yung distorted personal growth. If we show aggression, cruelty, or other violent behavior, the result will be an unfavorable environment. So, kapag ang isang tao is hindi nakikiayon dun sa surroundings, sa environment kung saan siya nanunuluyan, nakatira, so merong mga tendency na hindi siya magugustuhan, uh, dahil masyado siyang minsan nagagalit parate, meron siyang behavior na hindi ka nice. So yun yung hindi siya ang simply give you an description is yung hindi siya natutunan nabigyan ng magandang asal. Hindi nagabayan para matuto sa buhay.